Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng ating best seller butter toast bread. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay bread flour 1 kilo, yeast 15 grams, asin 20 grams, sugar 200 grams, fresh milk 100 ml, butter 50 grams, tubig 350 ml, bread improver 1 teaspoon, yellow food color 1 teaspoon, at vanilla flavor na 1 tablespoon. Inilagay na natin ng tubig, fresh milk, asukal, asin, bread improver, yeast, yellow food color, butter, vanilla flavor. Haluin po muna natin ito para po matunaw ang ating inilagay na asukal, asin, at higit sa lahat ay magsama-sama ang mga ingredients na ating inilagay dito. Ngayon naman po ay atin na pong ilagay ang ating bread flour. Ayan, at atin na pong paandarin ang ating mixer. Hayaan lamang po natin itong mag-mix hanggang po sa tuloy na po nagsama-sama ang mga ingredients na ating inilagay dito. At syempre, just take your time lamang po mga ka-bakers. Ayan, dahil nagsama-sama na nga po ito, ay atin na po itong kuhanin at atin na po itong ipapadaan sa ating roller. Ngunit kung meron po kayong spiral mixer ay hindi nyo na po kailangan ng ating roller. Kailangan lang po kasi talaga namin itong padaanin sa roller dahil po ang atin po kasing mahiwagang mixer ay masatanda pa po sa akin. Pati na rin po itong ating roller mga ka-bakers. Kaya naman po kailangan po muna talaga natin mag-ipon ng kaunti pa para po may pambili po tayo ng ating spiral mixer at hindi na po tayo gumamit ng ating roller. At eto na nga po ang texture na ating hinahanap. Yan, eto na po siya mga ka-bakers. Napaka-cutesy at higit sa lahat ay medyo stretchable na po siya at isa na po talaga siyang dough. Ngayon naman po ay atin na po itong hahatiin. Sa atin pong timbangan ay 500 grams nga po pala ang kada isa nito. Kung gusto niyo po siyang gawing 400 grams ay okay lang din naman po. Pero let's go po sa standard na 500 grams po. Ayan, eto na nga po lahat ang ating mga nagawa. Ngayon naman po ay atin na po itong imomolde ng pahaba. Atin lang po siyang irolyo at pahabain po siya. At binatin lamang po natin ng kaunti. Pagkatapos pong binatin ay atin po itong ititwist. Yan, ganyan, pahabain, parolyo po. Pagkatapos, ipapahaba po ulit ng parolyo at bibinatin at pagkatapos ay ito-twist na po natin ito. Ayan, ganyan po mga ka-bakers. At eto na nga po ang ating mga nagawa. Naku, bonggang-bongga dahil napakadami po talaga nito. Naman po, kukuha po tayo ng ating margarine or ng ating mga mantika po. Pagkatapos atin po itong igugulong-gulong po natin ng ating dough sa ating mantika. Maglalagay po tayo sa ating kamay at atin pong igugulong-gulong. Pagkatapos ilalagay na po natin ito sa ating molde, yung standard size lamang po. Pagkatapos atin na po itong tatakpan dahil atin po itong ipapahinga. 2 hours po ang kanyang pagpapahinga para po mapaalsa po natin ito. At pagkatapos ng 2 hours ay okay na po ito para atin na po siyang malagay sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 170, sa baba ay 190 at ang baking time ay 33 minutes. At after 33 minutes ay luto na nga po ang ating tasty. Yan, eto na po ang ating gagamitin para po sa ating butter toast. At eto na nga po siya, papalamigin lamang po natin siya ng mga ilang minuto. At kapag malamig na po ay atin na po itong hihiwain. Hahatiin na po natin ito, isa at 2. Yan, ganyan lamang po nahati para po malalaki pa rin po talaga ang gagawin nating butter toast or ang magagawa nating butter toast. Just take your time lamang po mga ka-bakers at alam na alam ko po talagang kayang-kaya niyo po talaga ito. Pagkatapos naman po nating hati-hatiin ay eto na nga po talaga lahat ng ating mga nagawa. O di po ba ang desente, ang ganda at ang lalaki pa rin talaga ng gagawin nating butter toast. Ngayon naman po ay gagawa po tayo ng ating butter toast icing. Ang kailangan lamang po natin ay margarine or butter na 250 grams, condensed milk na 250 grams, at sugar na 250 grams. Ilagay na natin ang butter, condensed milk, at ang asukal. Ngayon naman po ay atin na po itong ilagay sa ating mixer at hayaan lamang po natin itong mag-mix na mag-mix hanggang po sa tuloy na pong magsama-sama ang mga sangkap na ating inilagay dito. Yung tipong pure na po talaga siya mga ka-bakers. At higit sa lahat ay wala na pong mga buo-buo, lalo na po ang asukal. Nagsama-sama na po talaga at eto na nga po ang kanyang texture, icing na nga po talaga ito. Kaya naman okay na nga po talaga ito mga ka-bakers. Kukuha na po tayo ng ating plancha at lalagyan na nga po natin isa-isa
ang ating mga tasty na hiniwa-hiwa. Yan. Ang gagawin lamang po natin mga kabakers, maglalagay lamang po tayo yung sapat lamang po na dami. Hindi naman po dapat yung sobrang dami at sobrang konti. Yung enough lamang po na malagyan po ang harapan ng ating butter toast. Yan, gawin lamang po natin ito. Inubos po namin ang aming ginawang icing. Kung gusto nyo rin po siyang ubusin ay okay lamang po. At kung gusto nyo pong bawasan ang icing or kung masyado po kayo natamisan sa icing, ang okay lamang din po na bawasan natin ang asukal. At kung hindi nyo naman po naubos ang ating ginawang butter icing, ay okay lang naman din po iyon. Ayan, pagkatapos naman pong lagyan natin lahat, ay eto na nga po talaga mga kabakers, ang lahat ng ating mga nagawa. Ganito na po siya kadami. Abay, tumataginting na naman po talaga ang ating pangnegosyo ideas dahil talaga pong mabenta po talaga ito. Ready na po ito para sa ating oven. Ang oven temperature nga po pala nito sa taas ay 140, sa baba ay 140 din at ang baking time ay 24 minutes lamang po. At after 24 minutes, luto na nga po ang ating butter toast. Ayan, ganito na po siya kaganda mga kabakers na napaka-yummy naman po talaga. At eto na nga po siya, atin na po siyang binalot pero kailangan po muna natin itong palamigin bago po natin ito balutin. Ito nga po pala ay 10 piraso kada isang balot. Pwedeng-pwede nyo po itong ibenta ng mga 25 pesos or 30 pesos, depende po sa ating lokasyon. Naku po mga kabakers, maganda po talaga ito dahil napakabenta po talaga nito. Naku, promise po napakabenta po talaga nito. At matagal-tagal po kasi talaga ang kanyang lifeline or matagal po siyang ma-expired. At higit sa lahat, yung mga tipong kapag binibenta po siya, nilalako mo po siya, abay nabebenta po talaga siya agad. Naku, first hand po talaga, abay nagbebenta din po kasi talaga kami ng ganito mga kabakers. At talaga pong mabilis po siya, lalo na po kapag sa mga bundok-bundok, mga ganyan po, or sa syudad. Naku, mabentang-mabenta po talaga to. Abay, pwedeng-pwede na nga po tayo maging supplier dahil dito. Pero abangan niyo pa po ang ating ibang butter toast na talaga din naman po mabenta. Kaya naman po mga kabakers, napapadaldal na naman po talaga ako. At eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Marcos 11 verse 22 to 23. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Atin na po ito naging food for the soul noong nakaraan pero pinaulit-ulit sa atin ito ng Panginoon. Agoy, siguro po ay pinaparemind niya sa atin na tayo ay kailangan mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Siguro ito na ang isang reminder na simulan na po nating palakasin ng ating pananampalataya dahil sabi nga po sa mga huling araw mabubuhay lamang tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ay nako, hindi po talaga ako magaling mag-explain kaya naman po pasensya na po kayo at sana'y naunawaan nyo rin po mga kabakers. Ako po muna magpapaalam. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Panginoong Diyos. Bye-bye!